Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po, nandito na, Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Anong ere? Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh, Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod muli sa mga asim watershed, pinaka-purpose na ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maywaga, Pilipinas, Maywaga, Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Hunyo 18, 2026. Sa kinandan, maging kaupod ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyo alagad, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, sa mga kultura naton sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Subuman sa aton mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamya taman sa isa kabaydayan nga adlaw ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagapod sa aton nga pagpakalagad
pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, isyu kag iban pa. Sarang ang mabatiang live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Nag-live man na mabatian. Pinagi sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Namusta na kamo mga biyan. Ilan na gilamang kadlaw ang nabilin kaga magabiyan na kita sa bulan sang Hunyo. We are now the third out of the 4 Thursdays sang Hunyo 2026. Kag sa aton sining pagpakalagad subong nga aga mga biyan, panibag-o nga mga impormasyon ang aton nga pagadalon sa kahanginan. Lakip diri mga biyan ang mga balita nasyonal nga ginabantayan sa aton nga mga kaupdanan sa idalom sang Radyo Pilipinas Network. Kag syempre, maghatabag kita sa mga update gika naman sa mga national government agencies diri sa Western Visayas. Partikular na mga biyan ang paghiwat sa ang trabahong Digital Job Fair 2026 kahapon nga ginbuksan sa nagligad iyang Martes, Hunyo 16 sa SM City, Iloilo. Maging gopod naman sa akong pagpangalagad subong aga ang alkalde sang amon nga banwa, ang Banwa sang Sara, agod nga hibaloon ang ila sining nga mga pagpanghanda para sa highlights sang ika-25 nga Sulay Basya Festival. Ibalo nato mga biyan with Mayor John Aying ang mga aktibidad nga ginpreparar karon nga tuig sang iya sining nga pamunuan, kaupod ang nahunaytuhay nga sektor sang ila sining nga banwa. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita subong nga aga, check anay naton ang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong adlaw sang Huwebes. Lauman pala naton mga biyan ang pag-ulan-ulan o kung magapabilin nga mapaang aton nga panyempo kaangay kahapon. O hindi basta-bastang kainit kahapon, especially from noon time to afternoon. So daw kaangay lang nga nagbalik kita mga biyan sa bulan sang Abril kaga bulan sang Mayo. Natam-an gid kapaang ang panyempo. Open naton sa piyak nga linya, we have Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang atong latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, June 18, 2026. As of 7 a.m. kaginang aga, ang LPA nga gina-monitor naton ay gina-estimate natin nga may kalayon 2,430 km east of Eastern Visayas. Ang ini nga LPA ay nasasagwa mangod sang aton nga park kag may medium chance nga maga-develop into tropical depression akong bagyo within the next 24 hours. Pero sa dakaron ay wala pa man ni siya ti direkta nga epekto sa aton. Samtang easterlies ang nag-aapekto sa may southern Luzon, Visayas kag eastern section of Mindanao. Diri naman sa western Visayas ay mag-experience kita sa magulugal umon, tubtub magalumon ni kalangatan, nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangilat kag panago of duga sang easterlies. Mahina, tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direction northeast to north, nga magadalas ang makanay, tubtub makasara nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:28 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:13 karon sa hapon. Kag muna nga aton latest weather update halin diri may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamagad nga salamat. Ma'am Leonor, sa mga natingala kahapon do grabe gid ang kainit naton, Ma'am Leonor, although nga may low pressure area, ini ba lang kainiton kag kapaang mangin normal ini subong iya nga semana? Well, yes sir, ang mga
kapaangon natin mga eksperyensyahan or ang heat index ng mga eksperyensyahan natin para sa bunga semana ay mag-range from 39 to 42 or 43 degrees Celsius, sir. I So see. medyo mapaang gawa atin mamatsikan, sir. Ma'am, well, I understand nga may ara na sa ang order nga nagalimit na sa pag-release kung tani sa nga maximum heat index naton to give way naman sa mga announcement sa mga pag-ulan. But considering nga do ka pa ang subong, may plano ba lang pag-asa nga ibalik ang paghatag sa impormasyon sa heat index, ma'am? Well, base sa aton ding sir, resume kang aton nga issuean sa next year naman, sir, sa March 1, 2027. Pero still, diri sa station natin ay nagakuha mga kita sa aton nga heat index, sir. I see. But this data, ma'am, ang heat index for guidance lang sa aton sining mga pumuluyo, available pa ni sa gihapon sa website, ma'am? Hindi na, sir, available aton nga heat index, sir. Pero from time to time nagkukuha man kita di, sir, sa station. So pwede niyo man kami ma-ask or gahatag man kami sa guidance or range sa atong heat index possible nga makuha from day to day, sir. I see. For guidance ang aton sining makuturan, ma'am, subong iya nga daw sang Webes, most likely pila ang highest heat index nga ma-experiensyahan sa aton sining palibot diri sa syudad sang Iloilo. Possible, sir, ang aton nga heat index, sir, mag-range from, ang pinakamataas natin mga posibleng makuha ay 42 to 43 degrees Celsius, sir. Grabe ba taas sa gihapon duga ang ilang bulan sa nga Marso kag Abril ang posible heat index subong adlaw sang Webes. Ma'am Leonor, for your time information nga hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 9:17 na sa aga. Mabiyan sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Sa ilo kita mga biyan sa aton nga mga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Madinalagon kag safe nga nakalabot sa probinsya sang Batanes ang kapin 100 ka katutubong tao o kung mga tumandok gikan sa Orchid Lanyo Island sang Taiwan. Lunes ang aga sang naghalin sa Lanyo Island ang grupo na ginabugusan sang 7 ka mga sakayang dagat. Lakip na ang tradisyonal nga bangka nga ginatawag nga Obayan Golden Friendship na may kalabaon nga 12 metro kag kaya magsakay sang 20 katawo. Gamit lamang ang pagbugsay. Kaupod sang tradisyonal nga bangka nga ini sa paglayag ang iban pa nga mga sailboat o mga P111. Isa ka high-tech kag zero emission nga barko kag isa pa ka bangka nga pagpangisda. Higdaano naman halin sa lalawigan sang Batanes kaga nagpadulong sa Lanyo Island. Ginpangunahan ni Chairman Maraos ng Lanyo Island ang masobra sa 100 ka nautical miles o kung 185 kilometros nga paglayag gikan sa Orchid Island padulong sa Batan Island sa Batanes. Katuyuan sa paglayag nga ini naliwat nga maistablisar ang koneksyon sa mga tumandok nga ibatan kag mga tumandok nga may madalom nga relasyon pagabot sa kultura kag uhoy sa paglayag. Nauna nga nagadungka sa Mahataw Shelter Port ang mga katutubong tao para nga maglabay sa customs, immigration kag quarantine procedure. Antes nga nagpadulong mga biyan sa Mahataw Fishport kung diin aktual nga nakita sang mga lokal ang paghirinugyaw sang mga native o kung tumandok sa traditional nga bangka. Mainit naman nga ginabi-abi sa mga ibatan o kung sa mga tumandok sang Batanes
ang Kaktep du Sinayi o kung mga kultura naton gikan sa Lanyo Island nga ginapangunahan ni Batanes Governor Ronald Aguto Jr., Vice Governor Jonathan Enrique Nano Jr., Congressman Seriaco Gato Jr. kay iban pa nga mga local elected officials ang Batanes kag iban pa nga mga residente. May giniwag man nga welcome program kag dinner para sa mga native o kung mga tumandok sa giniwag nga Mahataw Covered Court kung sa diin ayara siyang kahigayonan para makapag-istoryahanay ang mga native gikan sa Batanes kag sa Lanyo Island. Samtang igabili naman sa probinsya sang Batanes ang tradisyonal nga bangka. Kag dumala na ini sang lokal nga panguluhan sang Batanes kag sang National Museum of the Philippines. Sa iban pagid nga balita mga biyan, liwat na nagpanumpa sa ila sini nga mga katungdanan ang mga prosecutor sa Department of Justice. Nagapabiling nga nakapokus sa integridad kag responsibility ang Department of Justice matapos nga pangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang pagparumpa sa dalom sang Code of Professional Responsibility and Accountability o kung SEPRA ang 233 ka hepe sa mga city, provincial kag regional prosecution offices sa bug-os nga pungsod. Gidiwat ang seremonya mga biyan sa Makati City sa tubang ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo, kaupod sa Associate Justice Maria Filomena Singh, Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, Associate Justice Samuel Gerlan, kag pila ka mga opisyal sang DOJ. Gininyo ni Vida ang mga piskal nga mangin ehemplo sa pagduso sang integridad, profesionalismo, kag maayong pagserbisyo bilang importante nga katuwang sa pagpalabot sang hustisya. Ginpangunahan naman ni Singh ang talakayan mga biyan tuhoy sa importanteng probisyon sang SIPRA, lakip na ang hustong binatasan, etikal nga pagpangalagad at pagduso sa prinsipyong konstitusyonal. Ang CPRA o SIPRA mabiyan ang ginapatuman sa pinaagi sa en banc resolutions ang Korte Suprema sa Administrative Matter number 22-09-01 SC. Naging pagwa sa itong Abril 2023 bilang giya sa mga ethical standard para sa mga membro sa legal profession. Kag sa aton nga katapusan nga balita nasyonal, ginainganyo sang Office of Civil Defense ang publiko nga magpakigbahin kag magbuylog mga biyan sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kahiwaton subong adlaw. Eksakto alas 9 mga biyan sa hudyat sang ceremonial pressing sang boton sa Campo Aguinaldo. Dululungan nga magadak cover and hold para sa simultaneous earthquake drill ang publiko. Kasunod din isang pagiwat sang tabletop exercise simulation tion nga maliwat nga maghulag ang West Valley Fault nga posible magdala sang 7.2 magnitude nga linog. Kasunod sini igalonsar man ang Harmonized National Contingency Plan bilang pagpanghanda sa ginakabalakan nga pag-igo sang The Big One sa Metro Manila subong man sa Central Luzon kag Calabarzon Region. Pahanumdom ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros
nga posible magluntad anuman nga oras sa nanoy tuhay nga parte sang pungsod Pilipinas ang isa ka linog. Dada importante nga dapat handa o kung preparado nga dapat nakahibalo ang tanan sa kung ano ang dapat obrahon antes sa tion kag pagkatapos sang linog. Alas 9:25 sa aga. Maghahatag lang kita sang malipot nga pahanumdom sa aton nga pagpanumbalik. Pakigangutan nato mga biyan ng alkalde sang Banwa sang Sara si Mayor John Aying agod hibaloon mga biyan ang ila sini nga mga aktibidad gagim preparar karong nga tuig nga Sulay Basya Festival. Ini kagiban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sang malipot nga pahanumdom. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh,
the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:32 sa aga sa gyapon, nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kaupo naton sa aton nga pagpangalagad sa buong aga, as mentioned earlier mga biyan, ang alkalde sa Banwa Sangsara agud ipalimton sa aton ang ila sining nga mga aktibidad para sa nagahilapit nga highlights sang 25th Sulay Basya Festival. Kaupo naton sa piya kalinya no less than our Mayor John Aying. Mayor John Aying, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Maayong agagid sa inyo dira, Radyo Pilipinas. Yes, Mayor, it's your honor gid nga makaupod ka sa buong aga para nga mahibaluan, Mayor, ang mga aktibidad kag ginakasakuan niyo sa buong dira sa Banwa Sangsara. Mayor, can you give us the details, Mayor, tuhoy sa sining Sulay Basya Festival? Ano bala ang Sulay Basya Festival sa mga hindi pa pamilyar sa kapistahan sa aton Banwa? Una-una no nga ang aton Sulay Basya Festival ginakuha ta ini sa paghatag sang dungog kag pagpahanumdom sang kaayo nga binuhatan ni San Juan de Bautista, ang pakaisa ni Ginoong Hesukristo, no, nga sa aton pagpati nga si San Juan Bautista amo ang nagsugod bantala o pahibalo sa pumuluyo nga magdangop sa Dios kay nagahilapit na ang pagtuman sang pangako sang Panginoong Dios, no, nga pagbukas liwat sang iya kaharian sa iyang langit nga pagabatunon ang kilala kag magasalig sa Ginoo kag
ipaagi sa iya bugtong anak nga si Hesus Kristo. Nga kung kita magakilala, magatuo, magasalig, kag magaobra sang maayo, paagi kay Hesus Kristo, kita pagabatunon sa langit, sa aton amay nga langit nun. Kag ina, ginbantala ni San Juan Bautista. Kag nangin Bautista, siya tungod kay ang nagabaton sa Ginoo kag nagahinulsol sa ilang mga sala, iya ginabautisuhan sa suba sang Jordan. Kag ginabubuan niya, ginabasihan niya sang tubig o ginatumaw niya sa tubig, no? Ang tawo nga Bautista. So butang balon nga paagi sa tubig, kilalahon sang ginabautisuhan ang pagtuo sa Ginoo, paghinulsol sa iya masala ka maghimo sang maayo. So amo na ang aton nga kapistahan sa Banwa sang Sara karon tungod kay wala kita dili sang dako nga suba kag wala man sang dagat. So ang tubig mismo magahalin sa imo isig katawo nga daw siya ang nagabasya sang tubig, daw siya ang ginatan-aw mo nga si Juan Bautista nga nagahapag sa imo sang tubig. Kaya ini nga tubig ginakilala na naton nga tubig sang kabuhi. Kaya tagaan kita sang kabuhi nga wala sing katapusan kung aton ginabaton ang aton nga Ginoo paagi sa pagbautiso sang tubig sa aton. So amo na nga ikaw magasulay sa ginabasya sang imo isig katawo. Kag sa diri nag-create siya sang kasadyahan. Kay ang tawo gusto man magpabasya alin sa iyang sa iban nga tawo nga kag tapos siya man gusto man niya man mangbasya. So gabayluhan na sang basya kag ginasulay man sang mga pumunuyo ang ginabasya sang ila isig katawo. So para gid nga mapahanumdum kita nga ginatagaan sang bag-o nga kabuhi para mag-upod sa Ginoo dili pa lang sa duta maayo nga pagpangabuhi kag labi na gid ang kabuhi nga malipayon nga wala sing katapusan kaupod sa aton Ginoo. So amo na ang sulay basya naton diri sa Banwa sang Sara. I see. More than a celebration of culture, ang ining kapistahan gali ang mayor nagahatag gid emphasis sa selebrasyon sa pagtuo sa aton sining pagsalig sa mahal nga makago. Mayor, kung di ko magsara, today or this year ginasaulog ninyo ang 25th Sulay Basya Festival, and kung kaisa masiling naton basta ika-25 gani daw special gid nga celebration nga sa iban ginatawag pa ini nga silver nga anniversary. Ano ang mga aktibidad, Mayor, nga ginapreparar ninyo karong nga tuig para ma-highlight ang ining celebration of faith and culture sang Sulay Basya Festival? Bali nag-opening kita sang aton kapistahan sang June 10, no? Sang Merkulis nga nagligad, no? Sang nagligad pagid nga semana, June 10. Nag-open kita sang kapistahan kag upod man ang pagbukas naton sang aton carnival kag food park. No, so may carnival kag food park kita nga ginbuksan na kag sige-sige na subong. No, every afternoon till evening in the morning sige-sige na ang ilang operation. Kag sang June 13 to 14 competition kita sang mga mini sounds and mobile sound system. Ginatawag naton ina nga Tayog sa Sara Year 4, no? So natapos na kag naging madinalagon sobra kadamo sa mga tao nga nag-attend.
sa aton nga mga Battle of the Sounds o Kuntay-og sa Sara Year 4. Ang June 14 naman, na hiwat man naton ang Open Chess Tournament nga sa diin ginbulugan sang iban nga mga probinsya, no, may taga Capiz, may taga Negros Occidental gani nga nakalabot diri sa aton. Puno-puno ang gym sang mga players nga nag-join sa aton chess tournament. Sang subong naman iyang adlaw, karon sa apon may ara kita boxing, no? Bakbakan naman sa Sara ang tawag namon, bakbakan sa Sara. May boxing kita karon alas 5 sang hapon dito sa Sara Activity Center kung sa diin ang aton nga food kiosk adto man dito. So hasta magabi na nga bakbakan, so ang samtang amo nagakalaon dira sa food kiosk naton mangin audience man sa sininga palagwaon. Buwas, June 19, birthday gali ni Dr. Jose Rizal Buwas. May araw naman kita nga halin sa aga hasta sa gabi. Tawag namon diri Sambua sa Sara. Ini naman isa ka open and may open siya kag exclusive nga mga tournament of the Mobile Legends. No? Mobile Legend naman siya para sa mga pamatan-on naman niya. No? So bilog nga adlaw hasta magabi na siya. Kag the following day, no, June 20, duha naman ka activity ang matabo. Ang isa sa aga, motor show, no, ang pagpabilidad bila ni panami-nami motorsiklo, no? Kag tapos sa hapon ang rhythmic dance sports battle. So dance sports, no? Moderno kag mga dinumaan nga mga saot nga salidahan sang mga kilala nga mga dancers, dance sports sa bugos nga Iloilo base may taga-ibang probinsya man nga mag-intra. Sa June 21, duha man kabilog ang aton nga activities. No, halin sa aga hasta sa hapon may softball league kita, softball, no? Actually sa June 20 may ara man kita nga inang slow pitch softball, no, may ara man na muna. So pero ining softball nga niya may nagpadayon na ni nga mga preliminary games nila, no? So sa 21 bali ang pinaka liga na gid nila sang softball naton. Damo man na digay lintra nga mga kaingod naton nga kabanwahanan kay ang 5th district bantog ni sa softball, no, kag sa baseball man. Sa June 21 sa hapon namo na siya sagad inagali ang Sangguniang Kabataan Awarding and Players Night. Kay bala mo nagpa-basketball, volleyball kita, mga isa na kabulan ang nagligad. So ang finals nila malapit na. Actually ang iba nag-championship na. Pero ang awarding sa 21 sang gabi dito sa Activity Center. Kag amo man pagkatapos na mag-enjoy na sila, dala na sa gabi nga na kay ang aton Sara Activity Center or food kiosk naton gabi-gabi ini may banda ni siya. No, kag gabi-gabi puno ini sang tawo kay dira nagapanyapon ang mga tawo kag tapos ang mga mahilig iya mag-hangout naga inom-inom dira hasta sa aga upod ang mga banda nga naga-show dira sa sa Sara Activity Center or food kiosk naton. Sa June 22 naman may ara kita nga Little Miss Sulay Basya. Wala kami sang subong sang linay. Pero may Little Miss Sulay Basya kami mga kabataan. No? Contest ini dira sa Sara Night Market. I hope kabalo na kamo nga may Sara Night Market kami diri, no? Hasta kagahon diyang tao diya sa Sara, confident na yang malinong, masadya. So dira sa may Sulay Little Miss Sulay Basya kag may sikat maning banda sila gin imbitar
crayons. I think it's the crayons na mag-concert together with the contest ng Little Miss Sulay Basya. Sa June 23 naman, Bispiras, sa gabi, may ara kitang Dean McLean Artist Fashion Show, no? So, labi na gid sa mga kabataan, sa mga pamatanon, kag sa mga hamtong man nga mga kalalakihan kag kababaihan. Naga-fashion show ni sila, no? Nagasuksok ni sila sa mga manami nga mga bayo, ga-introduce ang kung ano dira nga mga products. So, nami-nami man kay ang mga kabataan na-develop ang ilang personality, ang ilang confidence. So, amo ni nami ni ang DM Artist Fashion Show. Dira man sa Food Kiosk Sara Activity Center. Kag of course, ang aton nga June 24 ang pinaka-highlight, no? Pinaka-fiesta day gid naton, June 24. Ang sa aga ni, may high mass diri nga matabo, 7:30. No, ang aton obispo, kaag ang mga kaparian sa Bilog nga Iloilo, basi ari na di sila, para sa ulog sang misa. Andog para sa aton Ginoo, paagi sa kay San Juan Bautista. So, ini simbahan gini namon. Kag of course, sa hapon, halin sa alauna, ginabawal gali din namon ang basyahanay sa aga, ha? Bawal ang basyahanay sa aga, ko balano na di sa mga pumuluyo nga amuna. Pero ang basyahanay nagasugod na yung mga bandang alauna sa hapon. So, alauna hasta alas 2, maamat-amat na natipon ang mga participants, kag ang mga visitors naton, mga guests naton, maamat-amat na natipon sa plaza kag didto sa Basyahanay area namon. Kay pag alas 3, no, ari na tandaan alas 3, ma-start na ng sadsad namon palibot sa poblasyon, no? Tapos matapos ang sadsad didto madiretso sa Basyahanay area. Alas 4 magasugod na ang aton programa sa Basyahanay kag ina magdiretso hasta sa gabi. Base laputon na alas 8, alas 9 sa gabi. So, butang balon may mga ang sinadya naton, magasugod mga alas 3 hasta mga alas 8, alas 9 sa gabi. So, kabay nga mangin masinadyahon lagid ang pumuluyo, hindi maintrahan sang kung ano dira nga lain sang buot, kag para maging happy lang gid, kag matagan gid sang badalom nga kahulugan ang aton pagkilala kay San Juan Bautista, kag dako nga pagpasalamat kay Ginoong Jesucristo, kag of course ang aton pagyaob sa aton mahal nga amay nga langitnon nga naghatag sa aton sang kabuhi diri sa duta, kag pagasugpunan niya sang malipayon wala katapusan nga kabuhi sa iya langit, iya paraiso, sa iya ginharian. Ayun, kadamo gigali sa nga mga aktibidad, no, ka nami pamatian nga puno kag halos tanan nga sektor ang makasinadya gid, no, regardless of your age, bata ka man, tigulang, bayi o kun laki, pwede ka gid makaupod sa nanoy tuhay nga mga aktibidad, may it be in sports, entertainment kag cultural competitions kag preparar sa nga banwa sa mayor. Mayor, may sports, may mga moderno, yes, no? Kumbaga may mga mind development contest, no? Skills development contest. Tapos may mga beauty development, may fashion. So practically kompleto. Pero sa matuod lang tungod man sang aton nga austerity subong sa aton nga kapigaduhon, may ara pa kami 3 ka events nga wala madugang subong, no? Ang isa sina ka event amo ang tribal competition. Wala kami sina. Kaya dako nga gastos man ang kinanglan. Ang wala kami sang linay competition kag or search, no? Kag wala pagid kami sang ginatawag nga concert. Nga nagatawag kita sang mga bantog nga mga
mga singers or performers nga ano, pero tungod sang kakulangon man sa aton budget, hindi lang anay, siguro base sa 2027, bunggahan pagid naton ang pista diri sa Banwa sang Sara. Daw understandable gid ang ilang concern, Mayor, knowing ang iban nga mga kabanwahanan kag syudad mismo untat gid sa ilang nga festival just to save sang ila sini anay nga pondo bangod sang sining krisis sa produktong petrolyo. Mayor, considering kada tuig linibo ang nagaupod sa selebrasyon dira sa Banwa sang Sara for the Sulay Basha Festival, ano naman ang mga preparasyon sang imo sini nga pamunuan para mapabilin nga matawhay sa gihapon ang selebrasyon sang Banwa? So, may mga ang aton planning and preparation, and of course the implementation as well as the review, kompleto kita sana, no? Nag-create kita sang Sulay Basya Committee sa overall, and then may mga subcommittees na, no? Halin sa peace and order nga subcommittee, pakadto sa traffic, pakadto sa tagsa-tagsa ka, no? Tagsa-tagsa ka mga activity. Tanan ina may plano, tanan ina may programa, no? Tanan ina may budget. Kag ginabutangan gina sa mga tawo, sa mga equipment, ano nga salakyan ng mga kinanglanon. So tanan ina gina isa-isa gid namon ina ka planning. No, gina isa-isa gid ina ka planning kag of course ang aton mga departamento sa aton nga mga munisipyo ara sila gid nagasuporta sang mga personnel, kagamitan, budget, kag mga salakyan, no? So parehas na si GSO in charge na sa manpower, in charge siya sa pag-koleksyon sa mga basura, no? Si Menro, ganay sila para kung paano ginapadayon ang pagpalinglimpyo. Ganang nan, bisan nag-activity ka, limpyo gyapon. Makita isang tao ang despite nga damo-damo basura, pero sa pagpadayon, makita nila ang kalimpyo kag ang orderliness, no? So, peaceful, ganon. So, tanan-tanan ini ginaplano gid namon. Kagapon gani nagpatawag ako sa meeting para gid sa in preparation sa basyahanay, no? Para sa highlight sa 2024, sa 24 mga highlight. So, ara kita mo patawag ang Bureau of Fire, ang PNP, ang MDRIMO ara sa planning, ang para sa pagkaon, ang para sa mga sound systems na gamit dito, sa light, sa mga fireworks, pati sa traffic, diin ang diversion routes, no? Kag ano nga timings ang diin ang assembly area, sino ang mag-control sini, ganon. Kag impre, ano ang movement sang traffic kag ang aton kapulisan together with the programs, no? With the yung part of the program, parang events na nagkakalatabo, na plano na. Parang siyempre dapat kumbaga pino-pino bala, smooth ang pagsaulog, no? Pagsaulog sang kapistahan kag wala sang hindi maayong hitabo ang makasulod kay ara kontrolado sang aton kapulisan kag ang mga security personnel manaton kag siyempre upod sang aton nga mga implementors, ang aton sa mga implementors may mga security guidance na sila nga kung may ara abi malipong o maglain pamatsyag, naka-ready na ng aton medical, naka-preposition na ang mga rescue, ang medical team, kag ang mga ambulansya, kag ang mga rescue vehicles nato naka-preposition na tanan. Ayun, all systems activated kag ready na ang bugos nga Banwa sang Sara para sa ining
tuigan nga selebrasyon sang Sulay Basya. Mayor, gustoon ko man nga maghaboy pa sang dugang pamangkot kaga magpangayo sang iban pa nga mga detalye, but unfortunately wala kita sang oras nga nabilin sa atong nga pagpangalagad. Siguro Mayor, ang imo sini nga imbitasyon sa tanan nga mga tagpalamati naton nga magupod ka magpadulong sa Banwa sang Sara para sa ika-25 nga Sulay Basya. Sa pagpalamati no sang aton Radyo Pilipinas, ginaimbitar ko gid kamo. Ginaimbitar namon kamo nga mga kami nga mga taga Sara nagaimbitar gid sa inyo nga kadto kamo diri. No, ang wala pa di ka agi, ang nagpamati-bati pa lang, saksihan nyo kung do ano kasadya, kag kung ano ka yung ang kahulugan, no? Mabatsagan nyo ang kasadya kag ang kahulugan sang aton pag celebrar sang siningang kapistahan, no? So nakita na namon nga halin sang pagsugod naton 2023, no, kay tinag-COVID kita, duhagi ka tuig wala ka pamista, pero halin sang 23, 24 kag 25 gadako nga nagadako ang naga-attend diri sa aton, no? Siguro isa kita ka sa kabanwa nga pinakadako nga ginaugyunan sang mga nagapamista. So siguro sa subong sa akong pag-imbitar sa inyo para ma-enjoy nyo pagid liwat kag ang first timer masaksihan ninyo kung daw ano kasadya kag daw ano ka makahulugan ang kapistahan diri sa Banwa sang Sara. Madamo nga salamat kag kabay nga magkita-kita kita kag mag-enjoy gid kita diri sa kapistahan sa Banwa sang Sara. Ang Sara nga puno sang pagigugma, ang Sara gugma ko. Ayun, madamo gyud salamat Mayor John Aying sa imong gugma sa Sara kag sa tanan nga mga ginaobra mo sa aton nga Banwa, and for emphasizing no nga ang Sulay Basya is not just a celebration of culture, sang entertainment, sang sports, but more than this is a celebration of faith o kunang pagtuo sa aton Ginoo. Mayor, for your works and words para sa bayan, madamo nga salamat kag padayon. Madamo kinyo salamat sa Radyo Pilipinas kag kabay nga linong mangin matarong ang aton tagsa-tagsa ka komunidad upod na dira ang para sa kaayusan ng buong Pilipinas. Madamo gid nga salamat. Thank you, good Mayor. There you have it, mga biyan. Si Mayor John Aying, ang alkalde sang Banwa sang Sara, para imbitaron kita kag ipalinton ang ila sini nga mga aktibidad sa karon nga tuig nga Sulay Basya Festival. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:57 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa yun mga biyan, may pila na ka mga aktibidad nga natapos, pero may mga aktibidad pa nga nabilin. Lakip dari ang mga cultural competition kag mga sports and entertainment activities. Nga ginalooban magahatagid sang dugang duag kag dugang kapagsik sa selebrasyon sang Sulay Basya Festival karon nga tuig. Apisar sa mga ginatubang naton nga mga panghangkat sa ekonomiya dala sang pagtimbuok sa presyo sa produktong petrolyo kag kinagamo sa ibang nga pungsod. Ginadayaw ginato ng aton sini mga tagsa ka mga local chief executive kaupod ang ila sini nga mga empleyado kag mga lideres. Sila tagsa ka mga banwa kag syudad nga nagatingwa sa gihapon nga madulong ang pila ka mga aktibidad para sa ikasadya sa mga pumuluyo. Alas 9:58 sa aga. Again, you are invited mga benha nga magupod sa 25th Sulay Basya Festival on June 24, 2026 sa masudod nga Miyerkules mga biyan. Nadungan sini ang Banwa sang Panate kag iban pa nga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Gusto kong taman nga magpalawig pa pangwari kita sang oras nga nabilin sa aton nga pagpangalagad. Diri na gilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sa Webes, Hunyo 18 tuig 2026. Sa kalagi lamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Herbas. Madamong nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa.
diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.